Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, SALN ng mga opisyal masisilip na ng publiko ayon sa Ombudsman. ICC Prosecutor Karim Khan disqualified sa kaso ni Duterte. 2 patay, 4 sugatan sa engkwentro sa Datu Udin Sensuat habang nagsisilbi ng warrant of arrest. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isinapubliko na ng Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng government officials. Ito ang pagkukumpirma kahapon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano matapos maglabas ng memorandum si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pag-aalis ng restriksyon nito. Ayon dito, tinanggal na ang ipinatupad na patakaran ni dating Ombudsman Samuel Martires na kailangan muna ang permiso ng mga opisyal ng pamahalaan upang ma-access ang kanilang mga SALN. Sinabi ni Clavano na isinusulong ng bagong patakaran ang transparency at kinakailangan lamang ng ID ng requesting party para makakuha ng kopya ng SALN. Alinsunod din ito sa Republic Act No. 6713 o the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na inoobliga ang mga opisyal na magsumite ng kanilang tamang SALN. Sakop ng Memorandum Order ang SALN ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, mga mambabatas at mga lokal na opisyal. Diniskwalipika ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber si Chief Prosecutor Karim Khan mula sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa posibleng conflict of interest ayon sa ulat ng Reuters. Sa nasabing desisyon, inihain ng depensa ni Duterte ang petisyon na i-disqualify si Khan dahil sa kanyang nakaraang papel sa Philippines Human Rights Commission o PHRC na nagsabi na si Duterte ang pangunahing suspect sa war on drugs. Sa kabila ng hirit ni Khan sa mga hukom na ibasura ang hiling ng kampo ni Duterte, pinagbigyan pa rin ng Appeals Chamber ang petisyon at sinabing maaaring magmukhang may pagkiling si Khan kaya't siya ay tinanggal mula sa kaso. Dead on the spot ang 2 sospek habang 4 ang sugatan kabilang ang isang pulis at 2 sundalo sa ikinasang operasyon ng mga otoridad kaninang alas 5 ng umaga, Oktubre 15, sa sitio Lalawog, Barangay Simba, Datu Udin Sensuat, Maguindanao del Norte. Ang operasyon ay bahagi ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Samsudin Osman alias Sammy o Krega, Top 1 Most Wanted sa municipal level at Top 4 sa provincial level. Kasama niyang napatay ang kasamahan na si alias Pyong habang naaresto naman si Barry Usman. Ayon sa pulisya, nanlaban ng grupo kaya nauwi sa palitan ng putok. Sugatan sa engkwentro si Police Captain Sammy Paning, Deputy Chief ng DOS-PNP at 2 Marines na sina Corporal Marson Quijano at Private Alex Bahuyo Jr. na ngayon ay nasa stable na kondisyon. Na-recover sa pinangyarihan ang iba't ibang uri ng baril tulad ng Bushmaster Rifle, M16 Rifle, Caliber 45 Pistol, mga cellphone, handheld radio, drug paraphernalia at 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Si Usman ay may mga kasong murder, paglabag sa PD 1866 at RA 10591 at umano'y miyembro ng grupong BIFF. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.